Maligayang pagdating sa mundo ng kaguluhan. Binibigyan ka ng isang kubo na parang guguho na lang kahit anong oras. Isa lang ang misyon mo, nakawan ng pera, pagkain, at mga babae. Kunin lahat ng yaman at maging isang makapangyarihang hari. Dugo ang kailangan mong itapon sa bawat labanan para manatiling panalo at walang kalaban-laban. Upang mangibabaw, kailangang harapin mo ang mga bayani ng mundong ito at ipakita ang iyong lakas. Sa ganitong paraan ka lang magiging alamat, isang nilalang na hindi malilimutan. Hindi kailanman malilimutan. Kaya, Junior, ano ang pipiliin mo? Tanong ng isang Diyos ang kagandahan sa ating bida. At ang sagot niya, walang pag-aalinlangan, kalokohan ng mundo, gusto ko lang si MS. Hay para sa akin. Oo, ang walang hiya at certified manyak na ito ang ating bida. Ito ang kwento ng isang mountain bandit na balang araw ay maghahari sa mundo gamit ang utak niyang mautak, malastratehikong diskarte, at napakalupit na lakas. Lalo siyang lalakas sa tulong ng kanyang goddess system, lalabanan ng mga bayani ng mundong ito, at bubuo ng hukbo ng mga mandirigmang malalakas. Pero bago ang lahat, magsisimula siya sa wala. Ito ang simula ng kwento natin. Nagsimula ang kwento sa malalim na bahagi ng Kinney Mountain, kung saan matatagpuan ang Toad Ridge na parang nasa taas ng mundo. May mga bahay na halos walang tao, sa komunidad na tinatawag na Toad Village. Isang lalaki ang nagkukwento sa kasama niyang parang may drama. Nung buhay pa ang leader namin, grabe, ang lakas namin, pati mga bandido, kami ang tinitingala. Pero nung namatay siya, lahat ng mga kapatid namin, iniwan yung bagong village master, nagtakbuhan na, ngayon, kami na lang ang natira. At malapit na ang mga opisyal, at pinagtanggol pa nila ang mga bandido, pero hindi pa nga nila kaya, tapos kung maghihintay pa sila, siguradong hindi sila makakaligtas, pinipilit niyang paalisin ang kasama niya bago pa mahuli ang lahat, bago sila mapag-iwanan ng bagong village master, isang lalaki naman na ang damit nakatali sa isang poste, lumabas at parang naiinis, bata pa masyado yung bagong leader, 18 pa lang, tiyak na inosente at malabo pa ang utak, tinanong pa kung plano pa nilang iwan siya. Nagsigaw siya ng parang may pangaral, kung gusto niyong umalis, magtulungan kayo at umalis na ngayon na, pagkatapos nun, tumakbo siya, may ngiti pa sa labi. Sabi niya, siya na ang mauuna, iiwan ang mga kasama, pero ilang saglit lang, nagtawanan sila, nagtinginan, at napagdesisyonan din nilang umalis. Si Chang Dal, umupo sa isang kahoy na upuan, nakapwesto sa ilalim ng tiger skin rug, hawak ang ulo, parang may migraine, ang sakit, reklamo niya. Tinutuloy pa rin ang reklamo tungkol sa mga alaala na parang umaagos sa kanyang utak. Nag-isip siya, baka nadala ako sa ibang mundo. Si Chang Dal, isa lang naman siyang normal na estudyante sa universidad, naglalaro ng strategy game na Hearts of the. Habang naglalaro siya ng Mountain Bandits, bigla na lang siyang nawala ng malay at nagising sa ibang mundo. Ang mga alaala niya at ang katawan na kinalalagyan niya, parang nagsasanim. Sa mga alaala, may isang baryo na puno ng kalungkutan. Naging siya ang may-ari ng kahirapang baryo nang pumanaw ang kanyang ama. Ang Daho ay itinatag 120 taon na ang nakakaraan, at sakop nito ang 108 na lungsod at 13 na prefecture. Dati, sila ang may kontrol sa dagat at lupa, pero matagal na yon. Ngayon, ang kapangyarihan ng imperyo ng Daho ay hamina na, at ang mga tao ay nagsasuffer dahil sa walang katapusang digmaan na halos araw-araw nangyayari. Taon-taon, yung mga hindi nakaligtas, wala nang ibang choice kundi maging mga mountain bandits, at ang buong mundo ay puno ng mga ganon. Ang Toad Village ay isa sa kanila. Noong buhay pa ang matandang leader, malakas at kilala ang Toad Village sa Kinney Mountain, pero kamakailan lang, pumanaw ang matandang Toad leader, at isa-isa nang iniwan ng mga bandido ang village. Akala ni Chang Dal, siya na lang ang natirang bandido, napabuntong hininga siya ng malumanay habang nakaupo mag-isa. Bigla, may isang kamay na humaplos sa balikat niya at tinawag siyang Village Master, si Zenji, na ikinagulat ni Chang Dal. Sinabi ni Zenji kay Chang Dal na hindi pa siya umaalis kahit na siya ang strategist ng Toad Village. Kaso, questionable ang IQ ni Zenji, at parang wala namang silbi ang mga ideya niya. Agad na kinuha ni Chang Dal ang kamay ni Zenji at pinasalamatan siya sa hindi pag-iwan. Tumayo siya at nagsabi na hindi niya makakalimutan ang kabutihang loob na yun. Sumagot si Zenji habang hawak ang kamay ni Chang Dal, naiintindihan mo yata ng mali. Tinutuloy niya, wala nang sapat na yaman ang Toad Village, ang tanging natira na lang, isang payat na kabayo. Tinanong ni Zenji kung pwede niyang kunin ang natirang kabayo, dahil wala nang ibang gustong kumuha. Naging speechless si Chang Dal at parang nabasag ang puso niya.
Tapos, tinanong pa ni Zenji kung pwede niyang kunin ang tiger skin rug. Bumalik sa upuan si Changdal, may kalungkutan sa mukha, at sinabing, sige, kunin mo na, at umalis na. Ngumiti si Zenji habang hawak ang roll ng tiger skin rug at tinawag si Linger para magmadali at kunin ang kabayo, dahil aalis na sila. Kahit na bumaba pa sila ng bundok, kakailanganin pa nilang gamitin ang kabayo para maghanap buhay. Bumantong hininga si Changdal habang nakaupo mag-isa. Nag-aalala kung paano siya makakaligtas ng mag-isa sa mundong ito. Habang nag-iisip si Changdal tungkol sa kung paano siya makakaligtas sa kakaibang mundong ito, biglang may simbolo na lumitaw sa likod ng kanyang ulo, at isang kamay ang lumabas mula doon. Dahan-daang inabot ng kamay ang kanyang ulo at binigti siya, kaya't nagulat siya at nag-isip kung sino kaya yon. Tumayo siya at lumingon, naguguluhan sa kung nasaan siya. Ang paligid ay isang malawak na espasyo, puno ng mga pixelated na kumikislap na parang mga alitaptap. Bigla, may isang babae na may mahabang blonde na buhok na lumitaw sa harapan niya, kaya't nahulog ang panga ni Changdal. Ang magandang blonde na babae ay may mga diamond-shaped na antena sa kanyang ulo. Inilarawan niya si Changdal bilang isang brave young man. Ang kanyang mga mata na kulay cyan ay nakatingin kay Changdal, at sinabi niyang, sa wakas, nandito ka na. Nagtanong si Changdal kung sino siya at kung nasaan sila. Sumagot ang blonde na babae habang may hawak na blue diamond sa kamay, ito ang system subspace, at ako ang espiritu ng system. Pagkatapos, ang espiritu ng system, hawak ang blue diamond, ay lumutang sa ibabaw ni Changdal at nagpalakpakan, pinuri siya dahil naabot niya ang puso ng mga mountain bandits. Biglang naglabas ng puwersang alon ang blue diamond, at sumabog ito ng malakas, na nagdulot ng matinding pagsabog. Dahil sa pagsabog, isang nakakasilaw na liwanag ang sumak, at isang blue pop-out screen na may loading screen ang lumitaw sa harapan ni Changdal. Habang tinitingnan ito, naalala niya ang paglalaro ng Hearts of the Mountain Bandits bago siya na-transport sa ibang mundo. Pinatibay ng blonde na babae ang kanyang hinala at sinabi na siya rin ay narito upang tulungan siya. Ang Toad Village, na pag-aari ni Changdal, ay isang beginner mountain, kung saan ang mga tao ay umaalis na, at tanging 3 tao na lang ang natira, ang leader, ang strategist, at ang groomer. Habang tinitingnan ni Changdal ang pop-out screen, nagulat siya sa nakita. Nagulat si Changdal nang makita sa screen na nakakuha siya ng system pagkatapos ma-transport sa ibang mundo. Isang mission ang lumitaw sa screen, huwag hayaang bumaba sa isa ang populasyon at pigilan ang mga tao sa pag-alis. Kung mabaigo, mawawala ang system. Pagkatapos nito, napaligiran siya ng isang bluish aura habang ang mission ay ipinag-utos sa kanya. Kung hindi niya ito matatapos, magsisisi siya dahil wala ng second chances. Sunod, nagpatuloy ang integration sa host, at si Changdal ay tinamaan ng sumabog na liwanag. Tinawag siya ng espiritu ng system bilang isang bata na puno ng enerhiya, ngunit ang kabuuang populasyon ng village ay sobrang liit, kaya't kailangan niyang pigilan ng strategist at groomer sa pag-alis. Isang bagong mensahe ang lumitaw sa blue screen na nagsasabing gamitin ni Changdal ang tapat na paraan para pigilan ang groomer at strategist sa pag-alis. Sumagot si Changdal na susubukan niyang tapusin ang mission, pero hindi siya sigurado kung paano siya makakalabas sa system subspace. Tumawa ang blonde na babae at inimbitahan siyang lumapit sa kanya. Hinawakan siya at inihagis siya sa ere. Ayan na, sumigaw si Changdal, ang mga mata niya. Tinutukso ng mga luha si Changdal habang nakaluhod. Binabasa ng pawis. Nag-iisip kung panaginip lang ba lahat ng nangyayari, biglang bumulong ang espiritu ng system sa kanyang tainga, na kung mabaigo siya sa mission, papatayin siya. Tumama sa mata ni Changdal ang takot, ang mga sinag ng araw ay dumaan sa labas ng kanyang bahay, at tinawag ni Changdal ang strategist na si Zhu. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kagubatan, paulit-ulit na tinatawag si strategist Zhu at nakiusap na maghintay. Sa wakas, muling nakuha ni Changdal ang kanyang nakakahinga ng maluwag si Changdal nang mahawakan nila ang kanyang atensyon at tumigil sa paglalakad palayo sa kanya. Samantala, si Zenji kasama ang babae at ang kabayo sa tabi. Tinanong ang kanyang village master kung nagsisisi na ba siya at nais na bang bawiin ang kanyang mga sinabi. Nabigla si Changdal at nawala ng focus, nilingan ang lawa. Si Lady Zulinger naman, nilagay ang kamay sa kanyang bewang at mayabang na pinilit ang kanyang ama na umalis na. Namula si Changdal at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng babae kay strategist Zhu. Sumagot si Zenji ng mahinahon, na siya raw ay anak niyang si Linger, na karaniwang nag-aalaga ng mga kabayo, at hindi pa nakikita ni Changdal si Linger dati. Habang tinitingnan si Zenji, naisip niyang maganda pala ang anak nito. Hawak ni Changdal si Zhu Shenji at aksidenteng tinawag siya na Ama.
Pero agad niyang inusisa at sinabi, naisip ko lang, kung wala ka, wala ang village. Inisip pa niya na talagang kahanga-hanga si Zenji at pinilit niyang hindi umalis sa village dahil matagal na siyang nagtatrabaho at malaki ang naitulong sa komunidad. Si Zenji, sa kabilang banda, ay naiinis dahil inisip ni Zenji na baka nais niyang mamatay kasama nila. Pero kalmado niyang sinabi na ayaw niyang umalis dahil matanda na siya at nararamdaman niyang pabigat na lang siya. Ngunit, determinado si Changdal na sagutin, pagkatapos kong marinig yan, hindi kita pwedeng paalisin, at tiniyak niyang hindi sila magugutom hanggat siya'y nabubuhay. Nagpatuloy si Changdal, tinanong kung anong village ang tatanggap sa kanila. Tumugon si Zenji na parang nawala ng pag-asa, nagtatanong kung paano nila kakayanin kung mananatili sila sa village. Sumagot naman ang village master, na may pagmamalaki, anong kinatatakutan mo? Hiningi ni Changdal ang kanyang sandata, sinasabing mangha-hold up siya ng kung sino man, at palihim siyang ngumiti habang iniisip kung anong gantimpala ang matatanggap niya matapos ang kanyang misyon. Tinanong niya ang edad ni Zulinger at napaisip tungkol sa kanyang kumpiyansa at kagwapuhan. Pinaniwalaan niya ang generic na protagonist mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan ang bida ay palaging sobrang lakas. Ngunit si Zulinger, nairita, dala-dala ang isang napakalaking palakol papunta kay Changdal. Napapawisan siya sa pagkadismaya dahil iniisip niya sana ang isang ibang sandata ang iniisip ni Changdal. Pero hawak niya ngayon ng malaking palakol gamit ang dalawang kamay. Litaw ang pagkadismaya, nai-imagine niya ang sarili bilang isang higanteng puno ng muscle, may hawak na palakol, na parang isang tagaputol ng kahoy na naghahanap ng mga puno na kailangang tapyasin. Biglang lumitaw ang isang pop-out box na nagsasabing, Mission Complete, Stopping the Strategist and Groomer from Leaving. Bilang gantimpala, nakatanggap si Changdal ng isang axe skill book, na inabot sa kanya ng espiritu ng system. Agad niyang isinama ang skill sa kanyang repertoire. Ayon sa kwento, si Chang, na ang malalakas na axe skills ni Yao Jin ay galing sa isang engkanto sa kanyang panaginip, na nagturo sa kanya ng tamang hawak, eksaktong hatak, at makapangyarihang mga palo. Paalala ni Zenji sa kanyang village master na delikado ang mag-isa, pero tahimik lang siyang tinitigan ni Changdal, na nagdulot ng pagkalito kay Zenji. Laking gulat ni Zenji nang malamang gusto siyang isama ng village master, at hindi ito aalis na mag-isa. Sa kanyang balikat nakapatong ang palakol, habang seryoso ang mukha, tinanong ni Changdal si Zhu Shenji, may gusto ka pa bang sabihin? Sumagot si Zhu Shenji, na wala na siyang ibang sasabihin, kaya't nagsimula na silang umalis. Hila-hila ang kabayo. Biglang lumitaw ang isang pop-out box na nagpapakita ng bagong misyon, magsagawa ng matagumpay na pagnanakaw bago dumilim. Ang tagumpay ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon sa lottery, habang ang pagkabigo ay magdudulot ng kamatayan. Sa seryosong mukha, tinawag ni Zhu Shenji ang kanyang village master. Ngunit ngumiti ng mahiya si Changdal at sinabing hindi na niya kailangang tawagin siyang village master. Habang naglalakad si Zenji sa likuran niya, ngumiti si Changdal at iginigiit na tawagin siyang tawaging boss. Habang magkasamang naglalakbay, narating nila ang isang napakagandang tanawin ng bundok na napapalibutan ng luntiang mga puno. Itinaas ni Changdal ang kanyang palakol, habang ang kabayo ay tumayo sa dalawang paa. Ang kanilang mga anino ay naipinta sa likod ng nakamamanghang paglubog ng araw. Sumigaw si Changdal na parang cowboy, habang nasa gitna ng bundok na natatakpan ng luntiang kagubatan at isang nakabighaning paglubog ng araw. Abangan! Kaya anong masasabi mo kamanhua sa video? Paki-comment sa baba at pag-usapan natin.